Nagsimula ang lahat 70 taon na ang nakararaan. Noong panahong yun, lubusang nagbago ang mundo. Bigla na lamang lumitaw ang mga dungeon kahit saan, at sa sandaling panahon, kumalat ang mga ito sa buong planeta. Ang mga dungeon na ito ang nagdulot ng ganap na revolusyon sa mundo. Sa loob nila, natuklasan ng sangkatauhan ang pagkakaroon ng mana sa pamamagitan ng mga kristal. Di nagtagal, napagtanto ng mga siyentipiko na ang enerhiyang ito ay kayang pilitin ang ebolusyon ng tao, dahil sa artipisyal na pagbabagong ito, nagising ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng sangkatauhan, isa sa mga kapangyarihang yun ay ang mahika, at ang isa pa ay ang mga espesyal na kasanayan. Ang mga bagong teknik na ito ay naging mahahalagang kasangkapan para sa kaligtasan ng mga mandirigma, lalo na para sa mga adventurer na humaharap sa brutal na panganib ng mga dungeon. Doon, lumipat ang eksena sa isang magulong labanan. Nahihirapan ang mga adventurer na harapin ang halimaw. Ang mage ay nagsummon ng mahikal na harang upang harangan ang atake ng dragon. Habang nagpupumilit ang grupo na ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ang bida ay nanunood lamang ng lahat. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa unahan, na nag-iwan sa mage na tuluyang naguguluhan. Seryoso ang kanyang mukha at walang nikititing na bakas ng takot. Masasabi ko na ang bida na ito ay talagang isang matapang na lalaki. Nagsimula siyang mag-ipon ng mana sa kanyang kamao at dumiretso sa dragon. Parang Saitama, naghanda siyang maghagis ng mabigat na kanang atake, at sa isang suntok lamang, tuluyang nawala ang dragon. Namangha ang lahat sa eksenang yun. Sinabi ng especially adero na yun ay lubhang hindi kapani-paniwala. Habang nagsisimulang lumayo ang bayani, tinanong siya ng mage na may sombrero nang may pagkalito kung saan siya pupunta. Lumingon siya sa mga adventurer, at may madilim na tingin. Sinabi niyang ang kanyang layunin ngayon ay patayin ang kanyang sariling asawang demonyo. Ako'y naghahanap ng asawa, at siya naman ay nais na alisin ang kanya. Siya ay naglalabas ng madilim na aura, lubos na kinansumo ng pagnanais na maghayganti. Upang maunawaan ang dahilan ng reaksyong ito, kailangan nating bumalik 17 taon na ang nakalilipas. May isang taong hindi inaasahang humakbang sa portal. Ito ang bida na nagngangalang Seishiro, at may bitbit siyang sugatang batang babaeng oni sa kanyang mga bisig. Kung ito ang kanyang asawa, gusto ko rin ng ganito, sigaw ng matandang oni nang may kiginhawahan nang makita niyang ligtas at maayos ang kanyang anak na si Ruka. Tumakbo si Ruka na umiiyak sa mga bisig ng kanyang ama habang humihingi ng tawad sa takot na idinulot niya. Tinanong ng ama ang pangalan ng tagapagligtas ng kanyang anak, at mahiyain itong sinagot na Seishiro ang kanyang pangalan. Iginiit ng matanda na magbibigay siya ng gantimpala, ngunit tumanggi si Seishiro na sinabi lamang niyang ginawa niya ang nararapat. Walang pag-aalinlangan, nagpa siya ang ama na iaalok ang kamay ng kanyang sariling anak na babae sa kasal. Medyo naguluhan si Seishiro sa narinig. Kung ako yun, hindi na ako mag-iisip ng 2 beses. Siya ay kabilang sa makapangyarihang lahi ng Oni na kilala sa pagkakaroon ng napakalakas na lakas. Ang mga Oni ang may pribilehiyong uri na nagbabayad ng malaking halaga upang magpakabit ng mataas na antas ng mana. Ang malaking agwat na ito sa mahikal na kapangyarihan ay nagdulot ng panlipunang paghahati sa pagitan ng mga lahi. Sa pamumuno ni Rigo, ang kanilang pamilya ay naging isa sa pinakamalaki at pinakakinakatakutan na angkan ng Oni. Sinabi ni Seishiro na siya ay pinarangalan sa alok dahil alam niya kung gaano kahirap ang kalagayan ng mga tao doon. Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay maaari lamang magpakabit ng isang implant, ngunit iginiit ng kanyang biyenan na hindi yun mahalaga. Hinawakan ng matanda ang mga kamay nilang dalawa. Ipinagtapat niya na ang parehong lahi ay nag-away ng labis at kailangan na itong matapos. Mahinaong hiniling ni Rigo sa 2 kabataan na maging tulay ng kapayapaan sa pagitan nila. Dahil pareho silang nahihiya, tinanggap ni Seishiro at opisyal na naging bahagi ng pamilya. Gusto kong malaman kung paano ito naging matinding puot, ngunit ang pamumuhay sa lipunan ng Oni ay puno ng mahigpit na alituntunin at napakakomplikado. Sa kabutihang palad, ang kanyang biyenan ay laging nandyan upang magbigay ng suporta. Tuwing nalilito si Seishiro, tinitiyak ni Rigo na hikayatin siyang magpatuloy. Samantala, si Seishiro at si Ruka ay namuhay ng mga sandaling puno ng tamis habang naghihintay sa pagsilang ng kanilang sanggol. Makalipas ang ilang sandali, ipinanganak ang isang magandang batang babae na may itim na buhok na nagdulot ng higit pang kagalakan.
Buong pamilya ay nasiyahan sa isang magandang buhay may asawa kung saan ang lolo ay masayang naglalaro kasama ang kanyang apo. Ngunit ang lahat ng kaligayahang yun ay masakit na naputol ng pumanaw ang minamahal na biyenan sa ilalim ng malakas na ulan. Nakatayo si Seishiro sa labas ng bahay kung saan ginaganap ang libing. Nag-aalala siyang tumingin sa kanyang telepono at nagtataka kung saan maaaring pumunta si Ruka sa ganitong mahalagang okasyon. Matapos mawala ang kanyang ama, nagbago ang ugali ni Ruka at nagsimula siyang lumabas ng palagi at umuwi ng hatang gabi. Kawawa naman ang bida, sana hindi siya niloloko nito. Ngunit hindi lamang siya ang nagbago, dahil ang mga moderadong oni na sumuporta sa dating pinuno ay lumayo rin sa kanya. Dahil doon, ang bida ay naiwang mag-isa kasama ang kanyang anak. Upang lalong lumala ang sitwasyon, ang marahas na hidwaan sa pagitan ng mga tao at oni, na dating hamina, ay nagsimulang tumaas muli. Makalipas ang 6 na buwan mula nang mamatay ang biyenan, si Seishiro ay nagngangalit sa sitwasyon. Siya ay pinipigilan ng 2 oni, at upang lalong lumala ang sitwasyon, ang taong nag-utos na gawin ito sa kanya ay walang iba kundi si Ruka, ang kanyang sariling asawa. Sumigaw si Seishiro ng pangalan ng kanyang asawa, ngunit ngumiti ito ng masama. Malamig niyang sinabi na napakasimple ng lahat at gumawa siya ng pangwakas na desisyon tungkol sa kinabukasan. Walang pag-aalinlangan, malamig na inihayag ng babae na siya ay naghahain ng diborsyo. Kumapit siya sa braso ng ibang lalaki, na sinasabing ngayon siya ay tunay na magiging masaya sa kanyang tabi. Ang kanyang bagong kasama ay nagbigay ng mapanuyang ngisi, na malinaw na nasisiyahan sa kahihiyan ni Seishiro. Nagulat si Seishiro nang malaman niyang ang lalaking iyon ay si Koki Shishio, isang miyembro ng karibal na pamilya. Sumigaw siya sa desperasyon, na ipinaalala sa kanya na dapat silang magkaisa upang pamunuan ng pamilya pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ama. Ngunit sinimulan siyang sip-a ni Ruka, at sumigaw siya na nagtatanong ng dahilan sa likod ng lahat ng ito. Tinawag siya nitong mahina, walang talento, at walang sungay, na nagsasabing siya ay basura lamang na tumatanggap na apak-apakan. Malamig nitong kinutya ang ideya na sila ay naging tunay na mag-asawa. Galit na sinabi ni Ruka na hindi siya kailanman magpapakasal sa isang taong kawawa kung hindi ipinilit ng kanyang ama. Biglang binuksan ng batang si Matsurika ang pinto at tumakbo, sumisigaw sa desperasyon na huminto ang kanyang ina. Ang batang babae ay lumuhad at nagmakaawa na huminto, na labis na ikinabahala ni Seishiro dahil sa kanyang presensya. Umiiyak ng todo, ibinuhos niya ang kanyang damdamin, na nagsasabing hindi na niya kayang makita ang dalawa na nag-aaway sa lahat ng oras. Nagmakaawa ang batang babae sa kanyang ina na bumalik sa pagiging mapagmahal at mabait na tao na dati niya. Binaliwala ni Ruka ang luha ng kanyang sariling anak at nagsimulang lumakad ng malamig patungo sa kanya. Nakapagtataka, lumapit ang babae at niyakap ng mainit si Matsurika. Nakaramdam ng labis na ginhawa ang batang babae at ngumiti, na naniniwalang sa wakas ay bumalik na sa normal ang kanyang ina. Ngunit, ang ekspresyon ni Matsurika ay nagbago sa puro takot nang magsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Si Ruka ay nagdikit lamang ng kutsilyo sa kanyang sariling anak. Sa luha, ang batang babae ay nagdusa ng hindi maintindihan kung bakit ginawa iyon ng kanyang ina. Pagkatapos noon, bumagsak si Matsurika nang walang magawa sa sahig habang kumakalat ang dugo sa buong silid. Pinanood ni Seishiro ang kalupitang iyon na nanlaki ang mga mata, paralisado sa labis na katatakutan ng eksena. Mahinahong dinilaan ni Ruka ang dugo sa kanyang mga kamay at nagsimulang ipaliwanag ang malupit na dahilan sa likod ng kanyang ginawa. Inihayag niya ng may baliw ng ngiti na ayaw ni Shishio na makipag-date sa isang babaeng may mga anak na. Hindi lang naloko ang bida, lubusan siyang nawasak. Wala nang natira para sa kanya. Desperadong tinawag ni Seishiro ang kanyang anak, ngunit hindi na tumugon ang batang babae. Ang mga alaala ng masasayang sandali at ang maliwanag ng ngiti ni Matsurika ay bumaba sa isipan ni Seishiro. Dinaig ng hindi matiis na sakit, nagpalabas siya ng nakakabinging sigaw ng puro puot, na gumising ng di makapaniwalang lakas. Inihagis ni Seishiro ang 2 bantay sa isang galaw. Ang ama ay sumugod ng may bulag na galit, sumisigaw na si Matsurika ay kanyang sariling anak na dapat niyang protektahan. Tumakbo siya ng desperado patungo sa nahulog na katawan ng batang babae, umiiyak sa kanyang pangalan. Ngunit bago niya ito marating,
hinarang siya ni Shishio sa pamamagitan ng pagtayo sa harapan niya. Tiningnan siya ng karibal ng may pagmamataas, isang nakakatakot na aura na hugis bungo ang lumitaw sa likod ni Shishio, na nagpapakita ng kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Nagngalit ang mga ngipin ni Seishiro, nadama ang labis na galit na namumuo sa kanyang dibdib. Tinitigil niya ang kanyang karibal ng may matinding puot. Nanginginig sa lahat ng naipong galit, si Shishio ay nagbigay lamang ng mapanuyang ngisi na may hangin ng lubos na kataasan. Biglang, ang tunog ng sirena ng pulisya ay umalingaw sa lugar, na nag-iwan kay Seishiro na naguguluhan. Nagtataka siya kung sino ang maaaring tumawag sa awtoridad habang pinagmamasdan ang mga patrol na sasakyan. Desperado, hiniling niya kay Ruka na sumuko upang magbayad sa kakilakilabot na krimeng ginawa niya. Napatawa ito nang may pag-uyam, nakita niyang nakakatawa ang mungkahi na sumuko sa pulisya. Sinabi ng babae na sa katotohanan, si Seishiro ang itatakda bilang nag-iisang salarin sa pagkamatay ng kanilang anak. Pumasok ang mga opisyal sa silid na may nakasilang na mga armas, agad na nag-utos sa lahat na tumigil. Itinutok nila kay Seishiro, sumisigaw na itaas niya ang kanyang mga kamay. Napalibutan ng mga opisyal ng pulisya, napagtanto niya ang bitag na inilatag ng kanyang dating asawa. Sinubukan ni Seishiro na sumigaw na siya ay inosente, ngunit pinutol siya ni Ruka ng may lamig, tinawag ang kanyang pangalan. Nagsimula siyang magsalita ng may madilim na tono tungkol sa mga bentahe ng pagkakaroon ng posisyon ng kapangyarihan sa lipunan. Nagpakita ang babae ng baliw ng ngiti habang sinasabing ang kapangyarihan ay umiiral upang manipulahin ang katotohanan. Nakatayo siya ng tuluyang nagyelo sa takot sa antas ng kalupitan ng nilalang na iyon. Ipinaliwanag niya na ngayong wala na ang kanyang ama, ang mga alituntunin ng angkan ay radikal na nagbago. Ipinamukha ni Ruka sa kanya na walang oni mula sa pamilyang Shinki ang makikinig o magtatanggol sa kanya muli. Nakatayo siya na puno ng galit, hindi matanggap na siya ay ginawa ng masama sa napakalupit na paraan. Determinado, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa sahig habang ang kristal sa kanyang guwantes ay nagsimulang kumislap ng matindi. Mabilis na tumakbo si Seishiro, tumakas sa eksena bago makareaksyon ang mga opisyal. Si Ruka ay kumaway lamang ng may pag-uuyam, nagpaalam habang pinapanood ang kanyang dating asawa na tumatakas sa desperasyon. Gumawa siya ng mabilis na kilos ng kamay upang ibigay ang huling utos na atakihin siya. Ang tunog ng putok ng baril ay umalingaw-ngaw ng marahas sa koridor ng tirahan. Si Seishiro ay tinamaan ng maraming putok sa likod, kumakalat ang dugo sa kanyang suit. Nauwi siya sa pagbagsak sa sahig ng panlabas na patio, malubhang nasugatan at napalibutan ng lawa ng dugo. Sa malabong paningin, narinig niya ang mga boses ng kanyang mga kaaway na lumalapit upang tingnan kung siya ay buhay pa. Isang baril ang itinutok sa kanyang noo habang siya ay nagdadalamhati na ang kanyang anak ay hindi nakatanggap ng mana. Tinanong ng opisyal kung dapat niyang tapusin ang trabaho, ngunit malamig na inutusan siya ni Ruka na maghintay. Hinayla niya ang buhok ni Seishiro at sinabing nakangiti, mayroon siyang hindi kapani-paniwalang ideya para sa kanyang wakas. Walang lakas, ang binata ay umiiyak lamang at nagmamakaawa sa isip na may magligtas sa kanyang anak. Isang mahiwagang boses ang bumulong sa kanyang isipan, na hinihiling sa kanya na magmadali at gumising mula sa bangungot na iyon. Dinala ng mga bantay, siya ay walang magawang dinala sa gilid ng isang madilim na bangin. Sa ibaba nila ay isang malalim na bangin na puno ng madilim na hamog at nakakatakot na enerhiya. Ang malaking butas na yun ay diretso pababa sa mapanganib na kalaliman ng isa sa mga dungeon. Malupit niyang sinabi na itatapon niya siya doon upang maging pagkain ng halimaw at burahin ang lahat ng bakas niya. Idinagdag niya na siya ay mamamatay na kinamumuhian ng lahat, maaalala bilang isang duwag na mamamatay tao. Lumapit si Ruka sa kanyang tainga upang bumulong ng isang huling insulto at personal na kahihiyan. Sa malupit na huling tulak, ibinagsak siya ng babae sa bangin ng walang bahid ng pagsisisi. Nagpakita siya ng demonyong ngiti at kinutya ang kanilang pagiging malapit. Sa huling pagkakataon bago siya mahulog, habang siya ay bumabagsak sa kadiliman, humingi siya ng tawad sa isip sa kanyang yumaong biyenan dahil sa kanyang pagkabigo, sa luha sa kanyang mga mata. Labis niyang pinagsisihan na hindi niya naprotektahan ang kanyang minamahal na anak. Ang binata ay bumagsak sa batong sahig ng dungeon,
malubhang nasugatan at napalibutan ng lawa ng dugo. Gayunpaman, isang misteryosong figura na nakasuot ng pulang balabal ang lumitaw at pinagmasdan siya mula sa itaas. Bumantong hininga si Seishiro ng mahina dahil sa sakit, na nagpapahiwatig na siya ay himalang humihinga pa. Binuksan niya ang kanyang mga mata nang nahihirapan at sinubukang maunawaan kung nasaan siya, habang pinagmamasdan siya ng figura ng mabuti. Pagtingin sa paligid, napagtanto niyang napunta siya sa pinakamalalim at pinakamapanganib na palapag ng dungeon. Biglang, ang berdeng singsing sa kanyang kamay ay nagsimulang maglabas ng kumikinang na enerhiya ng paggaling. Isang system window ang nagpahayag na isang sinaunang pansamantalang kasanayan sa kaligtasan ang nagpanatili sa kanyang buhay matapos ang pagbagsak. Nagdalamhati siya na 10 taon na ang lumipas mula nang siya ay magretiro, kaya siya ay lubhang nanghina. Naalala niya noong siya ay isang kagalang-galang na A-rank na adventurer at nagpasya siyang lumaban para sa kanyang buhay. Naalala niya na nagsimula siyang mag-explore ng mga dungeon noon upang mabayaran ang medikal na paggamot ng kanyang ina. Noong mga panahong yun, hinarap niya ang lubhang mapanganib na mahikal na mga halimaw sa pinakamalalim na palapag. Habang sinusubukan niyang tumayo sa kasalukuyan, ang telepono sa kanyang bulsa ay bahagyang na-slide. Napansin ni Seishiro ang basag na aparato na nakalatag sa batong sahig, may mahinang liwanag na nagbibigay ilaw sa dilim. Nakilala niya na yun ang telepono ng kanyang yumaong anak na si Matsurika. Ang kakilakilabot na imahe ni Ruka na nakangiti matapos gawin ng krimen ay bumalik sa kanyang isipan. Iniyakap niya ang aparato sa kanyang dibdib at nagsimulang umiyak, humihingi ng tawad sa kanyang pagkabigo na protektahan siya. Biglang, isang masayang himig ang nagsimulang tumugtog sa screen. Nakuha ang atensyon ng sugatang lalaki. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at naguluhang napagtanto na ito ay isang nakatakdang alarma sa kanyang telepono. Naalala ni Seishiro ang araw na sinabi ng kanyang anak na ginamit niya ang eksaktong parehong passcode tulad ng sa kanya upang hindi niya makalimutan. Pinaplano niya ang lahat ng may pagmamahal upang mapadali ang buhay nito sa ilang paraan. Nakangiti niyang sinabi na sa ganoong paraan ay mas madaling matandaan ang lahat. Tina-type niya ang passcode sa basag na screen ng telepono ng kanyang anak. Pinindot niya ang screen gamit ang nanginginig na duguan ng mga daliri, sa wakas ay na-unlock ang aparato. Lumiwanag ang home screen at napansin niya ang isang notes app na naka-highlight na may dilaw na icon. Dahil sa pag-usisa at pananabik, binuksan niya ang personal na notes file na kanyang iningatan habang binabasa niya ang unang ilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Seishiro sa lubos na pagkabigla. Nabasa niya ang nakakasirang mga account ng pisikal na pang-aabuso at kahihiyan na tiniis ng batang babae ng lihim sa paaralan. Ibinahagi niya na ang kanyang sariling ina ay pisikal na sinaktan siya upang siya ay manahimik tungkol sa lahat. Ang huling tala ay nagpahayag ng matinding trauma ng isang pagkakuha na dinanas ng batang babae kasunod ng mga pambubugbog. Lubos na nawasak ng malupit na katotohanan, bumulong siya sa desperasyon tungkol sa kanyang sariling mga pagkakamali. Nadulas ang telepono mula sa kanyang mga kamay habang sinisisi niya ang kanyang sarili sa lubos na pagkabigo bilang isang ama. Sinuntok niya ang batong sahig sa gitna ng pag-iyak, nagtataka kung bakit hindi niya napansin ang kanyang sakit. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Seishiro na ang kanyang pagpapabeya ay kasing sakit ng mga pambubugbog. Lumuhad siya sa malalim na kadiliman ng dungeon, na kinansumo ng labis na pait at pagsisisi. Habang nagdadalamhati siya na ang kanyang anak ay nagdusa ng tahimik upang hindi siya mag-alala, lumitaw ang mga nakakatakot na nilalang sa likuran niya. Lubos niyang binaliwala ang panganib sa paligid at patuloy na nagmamakaawa sa kanyang yumaong anak ng tawad. Isang malaking bibig na puno ng matatalim na ngipin ang bumukas ng diretso sa itaas ng kanyang ulo upang lamunin siya. Biglang, may nangingibabaw na tinig na umalingaw-ngaw, tinawag siyang alipin at inutusan siyang magising agad. Ang mahiwagang figurang nakapulang balabal ay lumitaw sa harap ni Seishiro, binaliwala ang presensya ng mga halimaw. Tinitigan ng binata ang mahiwagang taong iyon nang may pagsisikap, sinusubukang ituon ang kanyang mahinang paningin. Sa tinig na humihina dahil sa pagod at sugat, nagtanong siya kung sino talaga ang taong iyon. Nagbiro siya tungkol sa gabing magkasama sila, ngunit mabilis na sinabing nagbibiro lamang siya. Hinayla niya pabalik ang kanyang balabal,
Ipinakita ang kanyang puting buhok. Sa kumikinang na pulang mata, buong pagmamalaki niyang inihayag na siya ay isang makapangyarihan at kinatatakutang vampira. Labis na nagulat si Seishiro dahil hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang maalamat na nilalang tulad niyon. Bigla na lamang, isang matalim at matinding sakit ng ulo ang tumama sa kanya ng marahas, na nagpabuntong hininga sa kanya. Ang mga flashback ay nagpakita ng alaala ng isang batang babaeng may mapusyaw na buhok na nakahiga ng walang malay sa mabuhanging dalampasigan. Siya ay kinupkop ng isang simpleng mag-asawa mula sa sinaunang Japan na nag-alaga sa kanya ng may pag-iingat. Ang batang babae ay ngumiti ng masaya, nagpapakita ng maliliit na pangil na nagbubunyag ng kanyang tunay na kalikasan. Ngunit nagbago ang mainit na kapaligiran nang ang kanyang mga mata ay naging nakakatakot na pulang kulay. Ang mga halimaw na nilalang ay sumalakay sa lugar at pinatay ang lahat ng minamahal na tao na tumanggap sa kanya. Sinubukan ng batang babae na lumaban ng baliw, ngunit nauwi sa pagtanggap ng brutal na mga atake mula sa mga mananakop. Inatake siya ng mga kaaway ng walang awa, nalampasan ang kanyang lakas sa mabibigat na atake. Tulad ni Seishiro, siya ay itinapon sa madilim na bangin ng dungeon upang mamatay ng mag-isa. Kahit habang bumabagsak, nagpakita siya ng mukha na puno ng galit at sama ng loob sa kanyang mga nagpapahirap. Bumalik sa katotohanan, si Seishiro ay lubos na naguluhan sa lahat ng biglaang mga pangitain sa kanyang isipan. Ipinaliwanag ni Eli Anna na iyon ang kanyang mga alaala, na ibahagi matapos niyang bigyan siya ng kaunting dugo upang iligtas siya. Sinabi niya na siya rin ay itinapon dito ng masasamang nilalang, katulad ng kinakaharap ng mga tao. Mahinahon siyang lumuhad sa harap niya nang may napakaseryosong tingin, naghihintay sa kanyang reaksyon. Ipinakita ni Eli Anna ang basag na telepono kay Seishiro at sinabing nauunawaan niya ang kanyang pinagdadaanan dahil ang pagkawala ng isang anak ay dapat na nagpapapuot sa kanyang demonyong asawa. Sa puntong yun, nagpakita siya ng tunay na masamang ngiti na nagbubunyag ng kanyang tunay na intensyon. Medyo nag-alinlangan si Seishiro nang makita ang tingin na yon. Pagkatapos ay iminungkahi niya na magsanib sila ng puwersa upang masiyahan nila ang kanilang mga sama ng loob ng magkasama. Kahit na ganoon, ibinaba ni Seishiro ang kanyang ulo sa pagkadismaya at sinabing iyon ay lubos na imposible. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihan ni Ruka ay napakalaki at nasa ibang antas, napakalakas kahit para sa A-rank na mga adventurer bukod pa sa pagkakaroon ng malaking impluwensya. Biglang, may napansin si Seishiro sa kanyang kamay at nagulat nang makita na siya ay nasugatan. Ipinaliwanag ni Eli Anna na siya ay nasugatan habang iniligtas siya mula sa mga mahikal na halimaw kanina lamang. Inamin niya na kahit siya ay isang vampira, siya ay nasa kanyang limitasyon at panahon na lamang bago sila lamunin ng mga halimaw. Ngunit iminungkahi niya na kung makipagkasundo siya sa kanya, magiging madali ang pagpatay sa demonyong iyon. Bagaman mayroon na lamang siyang isang taon na natitira upang mabuhay. Idinagdag niya na habang mas maraming kapangyarihan ang kanyang ginagamit, mas umiikli ang kanyang natitirang buhay. Iniabot ng vampira ang kanyang duguan na kamay at sinabing pumili siya kung mas gusto niyang mamatay na kumapit sa kanyang paghihiganti o kung mas gusto niyang magbago bilang isang tunay na demonyo ng paghihiganti habang ang mga nakakatakot na halimaw ay lumalapit. Sa harap ng patak ng dugo, nagkaroon ng baliw na tingin si Seishiro at inulit na nais niyang maging demonyo ng paghihiganti. Walang pag-aalinlangan, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang sugatang kamay ni Eli Anna. Sa wakas, sinabi ni Seishiro na walang dahilan upang mag-alinlangan at nagsimulang ubusin ang kanyang dugo upang makamit ang kanyang paghihiganti. Isang napakalakas na asul na enerhiya ang nagsimulang pumulupot kay Seishiro na nagpangkinang sa kanyang mga mata ng matindi. Dinaig ng napakalakas na kapangyarihang ito, nagpalabas siya ng nakakabinging dagandong habang pinupunit ng kuryente ang kanyang mga damit. Binalaan ni Eli Anna na ang pagbuo ng kontrata sa kanya ay hindi lamang pag-inom ng dugo, kundi isang muling pagsilang na nagdudulot ng impyernong sakit. Gayunpaman, nagngalit ngipin si Seishiro sa gitna ng mga asul na kislap at ipinangako sa kanyang sarili na ang sakit na ito ay walang katulad. Nagsimula siyang umiyak habang iniisip na kumpara sa pagdurusa na dinanas ni Matsurika, ang sakit na iyon ay walang anuman. Sa sandaling yun, napansin ni Eli Anna na ang mga mahikal na halimaw ay nakita na sila.
Biglang, isang kamay na nababalot ng asul na kuryente ang umabot ng protektibo sa harap niya. Sinabi ni Seishiro sa vampira na umatras at naisip niya sa kanyang sarili na tiyak na siya ay diretso sa impyerno para dito. Pumitpit siya ng kanyang kamao ng buong lakas at sinabing hindi pa siya maaaring mamatay. Lubos na nagalit at walang damit, ang bida ay naghagis ng mapanirang atake, sumisigaw na dadalhin niya ang lahat ng mga halimaw na yun kasama niya. Ang atake ay lumikha ng napakalaking shockwave ng asul na enerhiya na lubos na sumira sa lahat ng nasa paligid. Pinanood ni Eli Ana ang buong pagpapakita ng kapangyarihan ng lubos na tulala, nagtataka kung siya ba ay totoo. Ang bida ay nakatayong matatag sa gitna ng asul na kidlat at naisip ng may puro puot na wawakasan niya ang lahat. Nanumpa siyang aalisin niya ang bawat isa sa kanila nang walang awa. Buong utos na idineklara ni Seishiro na ang demonyong iyon ay kailangang lubos na lipulin. Ngayon, ito ay nagiging maganda. Sana ay wasakin niya ang halimaw na yun. Isang asul na system window ang lumitaw, na nagpapakita ng kasanayan ng makapangyarihang mga bisig, na nagpapataas ng atake na walang sandata ng 200%. Samantala, lumipat ang eksena sa isang intersection sa isang malaking lungsod na puno ng mga skyscraper at trapiko. Sa isa sa mga gusali, isang malaking TV screen ang nagbo-broadcast ng balita na may babaeng anchor na nagsasalita. Ang ulat ay tungkol sa kaso ng pagpatay sa panganay na anak na babae ng pamilyang Shinki, na nagpapakita na 5 araw na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente. Idinagdag ng mamamahayag na ang ama ng biktima, na siyang pangunahing suspect, ay hindi pa rin nahuhuli. Susunod, lumitaw si Ruka sa TV na nagpapanggap bilang isang nagdadalamhating ina, umiiyak at sinasabing gusto lamang niyang sumuko na ito agad. Ipinaliwanag ng balita na ang pamilyang Shinki ay kumokontrol sa mga dungeon at nagmamay-ari ng napakalaking kayamanan, na nagdudulot ng mga hinala ng pakikibaka sa kapangyarihan. Gayunpaman, ang katotohanan ay malayong naiiba, at ang TV news anchor ay lumitaw na nasa ilalim lamang ng damit. Lubos na bagbog at nakaluhod sa sahig, biglang lumitaw si Ruka na galit na may hawak na letigo, nagtatanong kung bakit kailangan niyang banggitin ang kanilang kayamanan. Habang ang babae ay nagmamakaawa na may peking pag-iyak, tinapakan ni Ruka ang lalamunan ng mamamahayag at sinabing siya ay isang kaawa-awang ina lamang at ang pera ay walang kinalaman doon. Kinansumo ng galit, brutal na inatake ng demonyo ang kawawang babae habang sumisigaw ng mga insulto sa kanya. Matapos bugbugin siya, inutusan ni Ruka ang kanyang mga alipores na linisin agad ang karumaldumal na iyon upang hindi niya maamoy ang baho ng tao. Sa sandaling iyon, pumasok si Koki Shishio sa silid na nakasuot ng puting suit at sinabihan si Ruka na kumalma ng kaunti, habang kinaladkad ang walang malay na news anchor. Sinabi ni Shishio na ang mga media outlet ay walang kwenta at hindi niya dapat ipag-alala iyon. Bumuo si Ruka ng masamang ngiti sa kanyang kakampi at sumang-ayon na siya ay lubos na tama tungkol doon. Ang dalawa ay nagyakapan ng mainit sa gitna ng marangyang silid kung saan nangyari ang lahat. Nagsimulang alalahanin ni Ruka na mula nang ipanganak siya, palagi niyang nakuha ang lahat ng nais niya sa buhay. Naalala niya ang kanyang mga kabataan nang siya ay napapalibutan ng napakalaking bundok ng pera. Palagi siyang nag-enjoy sa isang napakayaman at marangyang pamumuhay, pumipili ng pinakamahal na mga damit na posible. Nagpatuloy si Ruka sa paggunita sa kanyang nakaraan, naaalala na palagi siyang may mga alipin na ginagawa ang lahat ng kanyang inuutos. Naalala rin niya na mayroon siyang isang gwapong lalaki sa kanyang tabi, na tumutukoy sa gwapo at makapangyarihang si Shishio. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng iyon, inihayag ng kontrabida na mayroon pa ring isang bagay na nabigo niyang makuha. Ang pinakagusto niya sa mundo ay makamit ang ganap na kapangyarihan sa itaas ng lahat. Naisip niya sa kanyang sarili na wala na ang kanyang ama at ang nakakainis na si Seishiro ay naalis na rin sa kanyang daan, sa masamang ngiti sa kanyang mukha, tahimik na binalak ni Ruka na sa kalaunan, kahit si Shishio ay babagsak, tumawa siya at naisip na ang dalawang pinuno ay hindi maaaring magbahagi ng iisang nasasakupan, na nagpapakita ng kanyang intensyon na ipagkanulo siya sa hinaharap. Bumalik sa kasalukuyan, nagsimulang mag-vibrate ng malakas ang telepono ni Shishio sa kanyang bulsa. Nabanggit niya na siya ay tinawag ng pamilyang Kuki at sinabihan si Ruka na ipagpatuloy ang selebrasyon nang wala siya dahil babalik siya agad. Pumasok si Shishio sa elevator at umalis habang pinapanood siya ni Ruka at ng kanyang personal na tanod.
Nakita siya ng kontrabida na may matamis na ngiti, na sinamahan ng kanyang tapat na gwardya, si Amatsukawa. Nakatayo si Amatsukawa na nakatitig kay Ruka ng tahimik, lubos na nabighani ng kapansin-pansing presensya ng kanyang amo. Naisip ng tanod ng may pagkahumaling na si Ruka ay hindi ka panipani walang maganda ngayon, kumikinang na parang hindi kailanman. Naalala niya na 18 taon na niya itong pinoprotektahan at naging emosyonal, ngunit naputol nang biglang tawagin si Ruka sa kanyang pangalan. Inulit ni Ruka ang kanyang pangalan ng seryoso at mabilis na sumagot ang tanod, sinusubukang itago ang kanyang kaba. Pagkatapos ay malamig na inutusan ni Ruka si Amatsukawa na sumama at magsilbing escort niya sa lokasyon ng seremonya. Agad na nagbago ang ekspresyon ng gwardya, na nagpatibay ng napakaseryoso at determinadong tindig upang matupad ang utos. Magalang na yumuko si Amatsukawa at sumagot na naunawaan niya ng perpekto ang utos ni Ruka. Nanumpa siya sa kanyang sarili na poprotektahan niya ito sa lahat ng halaga, kahit na ito ay magbuwis ng kanyang sariling buhay. Sa malapit, isa sa mga gwardya ang nanunood sa pasukan ng bulwagan kung saan ginaganap ang libing ng yumaong si Matsurika. Sa loob ng malaki at marangyang bulwagan, humakbang si Ruka sa pangunahing altar sa harap ng maraming panauhin upang simulan ang okasyon. Sa mikropono, nagsinungaling siya na nagsasabing ang kanyang yumaong ama, si Reigo, ay palaging nagtataguyod ng pagkakaisa sa pagitan ng mga oni at tao. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pekeng talumpati, na sinasabing ang kanyang mga pakiusap ay walang kabuluhan at si Matsurika ay namatay sa kamay ng isang tao. Kinumpleto ang kanyang palabas, yumuko si Ruka sa harap ng lahat at nagsimulang magpanggap ng hindi mapigil ang pag-iyak. Ang iba pang mga oni na naroroon sa venue ay labis na naantig at nalungkot, na naniwala sa kanyang walang kamaliang pagganap. Sa likod ng kanyang peking kalungkutan, nagpakita ang kontrabida ng isang halimaw ng ngiti at nagsimulang tumawa ng histerikal at makabangis. Sumigaw si Ruka, kinutya ang tinatawag na pagkakaisa, ipinagdiriwang na ang kanyang mahinang ama at ang istorbo na si Seishiro ay tuluyan ng wala. Sa kanyang mata na kumikinang ng malalim na pulang kulay ng puro kasamaan, gumawa siya ng panata sa lahat ng nasa bulwagan. Itinaas niya ang kanyang kamao nang may labis na pagmamataas at buong pagmamalaking inihayag ang pagdating ng tunay na panahon ng mga oni. Ang mga oni sa bulwagan ay nag-wild sa kanyang mga salita. Paulit-ulit na sumigaw ng pangalan ni Ruka sa pagdiriwang, ninamnam ni Ruka ang sandali ng tagumpay na iyon. Iniisip na iyon ang eksaktong uri ng pagsamba na labis niyang gusto. Ibinuka niya ang kanyang mga bisig upang tanggapin ang palakpakan at hiyawan mula sa mga panauhin. Pakiramdam niya siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Biglang, nagsimulang umalingaw-ngaw ang kakaibang vibration sa buong bulwagan at ang ilaw ay naging ganap na asol. Nagsimulang maguluhan at matakot ang mga panauhin sa biglaang pagbabago ng enerhiya sa paligid ng silid. Pagkatapos, ang bida ay hindi inaasahang lumitaw upang atakihin siya at naghatid ng malinis na kanang atake ng diretso sa mukha ng halimaw na iyon. Hindi yun sapat, sige pa, ang atake ay napakalakas na agad nitong pinabagsak ang babae, na nagpadapo sa kanya sa buong silid. Hinawakan ni Ruka ang kanyang dagwang pisngi at sumigaw sa galit, nagtatanong kung sino ang gumawa noon, nagrereklamo na kahit ang kanyang sariling ama ay hindi siya sinaktan. Tumigil siya sa unahan, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, dahil ang nakatayo sa harap niya ay walang iba kundi si Seishiro, ang kanyang dating asawa, at sarkastiko niyang sinabi na siya ay naging pangit mula nang huli silang magkita. Nagkaroon ng tensyonadong kapaligiran sa silid, nagpakita si Seishiro ng nakakatakot ng ngiti at sinabi, matagal na rin mula nang huli niyang makita ang mga tauhan ng pamilyang Shinki, na inihayag na sa wakas ay bumalik na siya. Nang makilala ang lalaki, ang lahat ng mga gwardya at miyembro ng pamilyang Shinki ay nakatayong lubos na nagulat, paralisado ng takot. Nanlaki ang mga mata ni Ruka, puno ng sindak, hindi maintindihan kung paano siya nakaligtas sa bangin. Pagkatapos, ang takot na tingin ng kontrabida ay naging napakabaluktot ng ngiti. Nagsimula siyang tumawa ng malakas at pumalakpak sa kanyang mga kamay sa mapanuyang paraan upang ipagdiwang ang pagbabalik ng bida. Tinanong ni Ruka kung siya ba ay talagang buhay at sinabing si Seishiro ay kasing tigas at mahirap alisin tulad ng isang ipis, tinitigan niya siya ng may galit, iniisip na ang tingin na yon ay nagbabalik ng mga lumang alaala, ngunit nagtataka kung paano siya buhay at mukhang mas bata,
Sinabi ni Ruka na dapat siyang nagtago at tinanong kung alam niya ang kasabihan tungkol sa paru-paro na naaakit sa apoy habang siya ay napapalibutan ng kanyang mga gwardya. Ang isa sa mga gwardyang Oni ay sumugod ng may galit, sinusubukang maghagis ng buong lakas na atake kay Seishiro. Gayunpaman, ang bida ay nanatiling kalmado, estilo Saitama. Pinabagsak niya ang kalaban sa isang mahinang atake. Si Ruka at ang kanyang tanod na si Amatsukawa ay nakatayong tulala nang makita siyang napakadaling pabagsakin ang gwardya. Tumingin si Seishiro sa kanilang lahat at malamig na inutusan silang lumayo sa kanyang daan. Sa kabila ng babala, ang iba pang mga gwardyang Oni ay nagalit at sumugod sa kanya ng buong galit. Nanlaki ang mga mata ni Ruka sa sindak habang pinapanood ang hindi kapani-paniwalang eksena na nagaganap sa harap niya. Sa ilang segundo lamang, pinabagsak ni Seishiro ang lahat ng mga gwardya sa bulwagan na iniwan silang nakahandusay na walang malay sa sahig. Sana ay huwag niyang mabilis na pabagsakin si Ruka. Kailangan niyang pagdusahan ng halimaw na yon. Ang kontrabida ay nagsimulang mawalan ng pag-asa, nababalot ng sindak. Nagsimula siyang sumigaw ng baliw para kay Amatsukawa na gumawa ng isang bagay agad. Laminggi siya sa pag-asang makakuha ng tulong mula sa kanyang tapat na tanod ngunit nakita lamang siyang nakatayong nagyelo at walang reaksyon. Biglang, bumagsak si Amatsukawa sa sahig na wala ring hirap na napabagsak ng bayani. Tumingin sa paligid si Ruka ng lubos na walang magawa. Nakikita na siya ay napapalibutan lamang ng kanyang mga nag-upong alipores. Tumanggi siyang maniwala sa kanyang nakikita, sumigaw siya sa pagtanggi at tinanong ang sarili kung siya ba ay talagang nakaligtas. Mahina kong ipinaliwanag ni Seishiro na ang maalamat na si Shuten Doji ay natapos ang kanyang buhay dahil sa lasong inumin. Umatras siya nang may takot ng marinig ang tungkol sa lason, ngunit tiniyak ng bida sa kanya na hindi niya siya nilason at tinanong kung alam niya kung bakit. Lumapit si Seishiro at hinawakan ang mukha ni Ruka sa mahinahong paraan na nagtatago ng napakalaking galit, ipinagpatuloy niya ang pagsasalita habang itinuturo ang mga nag-upong alipores na inihayag na ang kanyang tunay na master plan ay ang Iparanes sa kanya at sa lahat ng mga Oni ang isang tunay na impyernong pamumuhay mula sa puntong ito. Pilit na ibinababa ng bida ang kontrabida sa kanyang mga tuhod sa harap mismo ng portrait ng libing ng kanyang anak na si Matsurika. Nagalit si Ruka at sumigaw na nagtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa impyernong pamumuhay. Sinubukan niyang sumakay sa pamamagitan ng paghagis ng buong lakas na atake ng diretso sa gitna ng dibdib ni Seishiro. Nagpakita ang kontrabida ng masamang ngiti na naniniwalang nagawa niyang talunin ang kanyang dating asawa sa atake na yon. Ngunit, agad na nawala ang kanyang ngiti nang mapagtanto na ang atake ay walang anumang pinsalang naidulot sa kanya. Madaling hinawakan ni Seishiro ang kanyang kamay at nagsimulang pigain ito hanggang sa durugin niya ang mga buto ng kontrabida. Sumigaw si Ruka sa matinding sakit habang malamig niyang sinabi na napakasama ng kanyang mga kamay para sa isang ina. Ang bayani ay nagpapanatili ng madilim at kalmadong ekspresyon, binanggit na huminto siya upang mag-isip ng isang mahalagang bagay. Lalo niyang pinisil at sinabing may matinding puot na yon ang eksaktong mga kamay na pumatay kay Matsurika. Dahil doon, sumigaw si Ruka mula sa matinding sakit habang nararamdaman niyang nadudurog ang kanyang mga daliri at kuko sa kanyang pagkakahawak. Umiiyak siyang nagreklamo tungkol sa kanyang mga kuko at daliri, ngunit kinutya lamang siya ni Seishiro na ang mga magagandang kamay na yon ay nasira na. Susunod, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kabilang braso at binalaan na sa ganoong kaso, dapat niyang gawin ang eksaktong parehong bagay sa kanyang kabilang kamay. Dinurog ito ng walang awa habang siya ay sumisigaw sa sakit. Gumapang si Ruka sa sahig na umiiyak ng todo, baliw na tinatawag ang pangalan ni Seishiro sa lubos na desperasyon. Dahil sa hindi matiis na pagdurusa, sumigaw ang demonyo na nagmamakaawa sa kanya na itigil na ito ng tuluyan. Tiningnan lamang siya ni Seishiro nang may malamig na tingin, walang kahit kititing na awa. Tinanong niya kung ano ang sinabi niya. Tinitigan siya ng may nakakatakot na aura at kumikinang na pulang mga mata. Tuluyang nawala ng hininga si Ruka sa puro takot, pinawisan ng malamig sa ilalim ng nakakadurog na presyon. Nagtataka siya kung ang halimaw sa harap niya ay tunay na si Seishiro, ngunit nakilala niya na iyon ang eksaktong parehong mukha. Naalala ng kontrabida kung paano siya dati noong nakaraan, noong nagpapakita pa siya ng matamis at magiliw na bahagi.
Ngunit sa pagtingin sa kanya ngayon, napagtanto ni Ruka na ang lalaki ay nagbago na sa isang tunay na demonyo. Bumagsak siya sa lubos na pag-asa, iniisip na ang sitwasyon ay napakasama na maaari siyang mamatay mismo dito. Kinagat ni Ruka ang kanyang labi ng mariin at nanginginig ang buong katawan, napagtantong ang kanyang buhay ay nasa tunay na panganib. Lumuhad ang kontrabida sa sahig at humingi ng tawad, umiiyak at iniisip na hindi siya maaaring mamatay sa lugar na ito. Umiiyak siya at nagsinungaling, sinasabing hindi niya kasalanan at ang lahat ay ideya ni Leon. Determinadong makiusap para sa kanyang buhay upang mabuhay, sumigaw siya sa gitna ng luha, sinasabing ito ay isang balak ng pamilyang Cookie at wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod. Biglang, marahas na tinapakan ni Seishiro ang mukha ng umiiyak na kontrabida. Ang lakas ng tapak ay sobrang di makapaniwala kaya si Ruka ay inilipad sa hangin, bumagsak ng malakas sa pader ng bulwagan. Hinawakan niya ang kanyang bagbog na mukha at nagmakaawa sa kanya na maghintay, baliw na sumisigaw na humingi na siya ng tawad. Hinayla siya ni Seishiro pataas sa pamamagitan ng kanyang buhok sa galit at tinanong kung bakit niya pinatay si Matsurika kung siya ay humihingi lamang ng tawad sa bandang huli, lalo na't siya ang kanyang ina. Sa demonyong tingin, sinabi niyang nagbago ang kanyang isip, na nagpalabas kay Ruka ng helanghing ng puro takot. Buong lamig na idineklara ni Seishiro na wawakasan niya ito mismo dito. Habang iniisip ng kontrabida na siya ang mamamatay ngayong araw, biglang, muling lumitaw ang tanod na si Amatsukawa, lumundag ng mabilis upang atakihin ang bida. Ang epekto ng atake ng tanod kay Seishiro ay nagdulot ng napakalaking ulap ng alikabok at samaira sa sahig. Sa gitna ng usok, isang paa ang matatag na nakatanim sa sahig, na nagbubunyag kung sino ang nakayanan ang pagbabanggaan. Bumaba si Amatsukawa sa posisyong pang-combat, iniisip na sobrang astig niya nang iligtas si Ruka, umaasang makakakuha ng gantimpala para dito. Tinawag ng kontrabida ang kanyang pangalan sa kaginhawahan, at ang gwardya ay namula at naging masaya nang marinig ang kanyang pangalan na binanggit nito. Ngunit panandalian lamang ang kagalakan, dahil sinipa ni Ruka ang kanyang binti sa inis, nagrereklamo na siya ay masyadong matagal kumilos. Hiniling niya na tulungan siya, at naguluhan si Amatsukawa nang marinig ang tungkol sa lason, na pagtantong ang kanyang katawan ay kumikiliti lamang ng bahagya. Lumayo si Ruka nang nag-iisip, sinusubukang alamin kung bakit siya lamang ang lumaban sa lason, at kung ito ay dahil sa pagkakaiba ng lakas. Nagpasya siyang huwag muna itong pansinin at inutusan ng gwardya na sumunod sa kanya, na nakatanggap ng agarang pagsunod. Pumasok si Ruka sa isang wasak na dressing room at sinabi kay Seishiro, na nakahiga sa sulok, na siya ay may lakas ng loob na lumapit sa kanya. Nang makita na siya ay nananatiling tahimik, sinipa ng kontrabida ang bida sa puro galit at sumigaw sa kanya na huwag siyang balewalain. Nagpakita siya ng masama at triamperong ngiti, nagyayabang na sa wakas ay bumalik na ang pabor sa kanya. Inutusan ni Ruka ang tanod na kaladkarin siya sa labas, ngunit nagtataka si Amatsukawa kung ano ang balak niyang gawin sa kanya. Inihayag ng demonyo na may sadistikong tingin na ipapakita niya sa kanya ang sarili niyang lason at mabuhay sa tunay na impyerno na nakahandusay sa sahig. Muling nagtanong si Seishiro kung ano ang tunay na motibo sa pagpatay niya kay Matsurika. Sumagot si Ruka ng buong lamig na sinabi na niya noon na ayaw niya ng anumang pabigat na sumisira sa kanyang buhay. Ibinaling ng bayani ang kanyang ulo at sinabing alam niyang lubos na hindi yun ang tanging dahilan kung bakit niya ito ginawa. Inihayag niya na ito ay isang kinakailangan para makipag-alyansa siya sa pamilya ni Leon at sumali sa kanilang angkan. Ipinaliwanag ni Seishiro na si Matsurika ay hindi kailanman tatanggapin dahil siya ay kanyang anak at may dugo ng pamilyang Shinki. Dahil ang angkan ng Cookie ay walang tagapagmana para kay Leon, ang pagkakaroon ni Matsurika ay magiging malaking hadlang sa hinaharap na pakikibaka sa kapangyarihan. Idinagdag niya na maaari niyang subukang magkaanak kay Leon, ngunit nagdududa siyang mabubuntis siya dahil sa kanyang edad. Iyon ang dahilan kung bakit pinatay niya ang kanyang anak at sinubukang alisin siya upang patunayan ang katapatan sa mga Cookie, nagtanong kung siya ba ay mali. Nang marinig ang kanyang buong hinuha, ang mga labi ni Ruka ay kumulat sa napakapanuyang ngiti. Nagsimula siyang tumawa ng malakas at kinumpirma na siya ay tama, buong pagmamalaking inamin na ginawa niya ang lahat gamit ang kanyang sariling mga kamay.
Idineklara ng kontrabida na hindi siya titigil sa pamilyang Cookie lamang at nangakong ang mga tao at Oni ay gagapang pa rin sa kanyang paanan. Sinabi ni Ruka na ang kanyang hinuha ay nakakaaliw, ngunit inihayag na ang tanging kondisyon ni Leon para sa kasal ay ang pagkamatay ni Matsurika. Ibinaba ni Seishiro ang kanyang ulo, baumulong lamang ng pangalan ni Leon sa mahiwaga at maingat na paraan. Pagkatapos ay nagsawa si Ruka sa usapan at inutusan si Amatsukawa na magmadali at wakasan na si Seishiro ng tuluyan. Biglang, isang kamay ang umabot mula sa likuran at mahigpit na tinakpan ang bibig ng kontrabida, na nag-iwan sa kanya sa lubos na pagkabigla. Sinubukan niyang sumigaw ngunit hindi nagtagumpay habang hawak siya ni Amatsukawa, binalaan na siya ay nagsalita ng labis tungkol sa paksa. Itinuro ng gwardya ang sulok, baliw na inihayag na ang kanilang buong pag-uusap ay near-record ng isang kamera. Samantala, si Seishiro ay nanatiling kalmadong nakaupo sa sahig na may maliit na asul na ilaw na kumikislap sa kanyang suit. Nagpakita si Seishiro ng mapanuyang ngiti at nagkomento na sa wakas ay napansin niya. Inilabas ang isang basag na telepono mula sa bulsa ng kanyang suit, nagpanik si Ruka at tinanong kung talagang na-record niya ang lahat. Nakatanggap ng napakakalmang kumpirmasyon mula sa kanyang dating asawa, ipinaliwanag niya na binalak niyang itapon doon upang gamitin ang nakatagong kamera at ang video ay nag-a-upload sa kanyang computer. Hawak ang aparato, sinabi ni Seishiro nang may paghamak na sa recording na yun, siya ay mula sa isang nagdadalamhating ina ay naging isang direktang mamamatay tao. Namula si Ruka sa galit at nagngalit ang kanyang mga ngipin ng napakalakas na parang mabibiyak ang kanyang panga. Inikat niya ang telepono sa kanyang mga daliri at tinanong kung ano ang mangyayari kung ang video ay tumagas online dahil inamin pa niya na gusto niyang sakupin ang angkan ng Cookie. Nalagay sa alanganin at nanginginig sa galit, tinanong ng demonyo kung ano ang gusto niya kapalit ng hindi pagkalat ng recording na yun. Tinitigan siya ng bida nang may madilim na tusong tingin na sinasabing iisipin niya kung ano ang hihingin sa kanya. Dahan-daang ibinaba ni Seishiro ang kanyang tingin patungo sa katawan ng kontrabida na nakasuot ng napakababang formal na damit, pagkatapos ay gumawa siya ng isang labis na kahilingan na malamig na iniutos na ang unang bagay na dapat niyang gawin ay tanggalin ang lahat ng kanyang damit. Sige pa, ilagay mo pa sa kanyang lugar ang halimaw na ito.